Naranasan mo na bang matrap sa isang sitwasyon na parang ang choice mo lang mag-panic at mag-give up? Good morning po. Today, pagnilayan po natin ang Exodus 14. Pero bago po yan, manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na ibinigay mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo na naman po kami ng chance para mapag-aralan po namin ang iyong mga salita. Lord, i-open po yung mind namin and yung heart po namin para ma-receive po namin yung message na gusto mo po na matanggap namin ngayong umaga. Thank you, Lord, sa lahat po ng ginagawa niyo po sa buhay namin. And we bless your name. Kayo po ang mapapurihan at madakila. In Jesus' name we pray. Amen. So let's set the scene. Sa Exodus 14, napalaya ang Israelites from slavery sa Egypt after 430 years. Pero after nilang makaalis, nagbago ang isip ni Pharaoh at hinabol sila ng Egyptian army. Habang papalayo na sila, tumambad sa kanila ang Red Sea. So, isa tong malaking body of water. And to make matters worse, papalapit na ang Egyptian army from behind. So, imagine yung panic at chaos. Sa Exodus 14:11-12, sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa'yo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa'yo na wag mo kaming pakailaman. At pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay dito sa ilangan. Imagine mo, masisisi ba natin sila kung magreklamo sila kay Moises? Kasi they were trapped. Dagat sa harap, army sa likod. Hmm? Siguro may ilan sa atin ngayon na nasa Red Sea moment, yung parang stuck sa dalawang imposibleng sitwasyon. Natural lang na ang reaksyon ay takot, frustration, panic, and yes, pagrereklamo. Na-experience mo na bang maipit sa ganitong sitwasyon na parang walang solusyon? Ano ang Red Sea moment mo ngayon? Sa gitna ng kaguluhan, merong kakaibang command ang Lord. Sabi ni Moses sa Exodus 13:13-14, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo liligtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. Grabe, di ba? Hindi sinabing tumakbo o lumaban. The command was to be still. Parang sobrang kontra sa instinct natin. Pero yun ang hiningi ng Lord. Tiwala. Minsan, ang pinakamahirap gawin ay yung walang gawin, kundi ang magtiwala sa Lord. Sa buhay natin, when everything feels like it's falling apart, God is asking us to trust Him. Madaling sabihin, no? Pero sobrang hirap gawin, lalo na kung puro takot ang nakikita natin sa paligid. Paano natin maipapakita ang childlike faith, lalo na pag puno tayo ng takot? What does it really mean to be still? Sa gitna ng imposibleng sitwasyon, sabi sa Exodus 14:21-22, hinati ng Lord ang Red Sea, yung tubig parang walls sa magkabilang side at nakatawid ang mga Israelites sa tayong lupa. Para tong scene straight out of a movie. Pero nangyari to sa totoong buhay. When it feels like there's no way forward, God can open doors or part seas para makausap tayo. This is a powerful reminder kung paano kumikilos ang Lord kahit na parang imposible. Minsan parang wala ng pag-asa.
Pero ang specialty ng Lord ay turning impossible to possible. Maybe may sitwasyon ka ngayon na parang dead end, pero may paraan ang Lord. Anong Red Sea moment ang kinakaharap mo ngayon? Paano mo mapagtitiwalaan na kumikilos ang Lord kahit hindi mo pa nakikita ang sitwasyon? So, fast forward tayo sa kwento. Pagkatawid ng mga Israelites, nakita nilang nalunod ang Egyptian army. Sabi sa Exodus 14:31, dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Yung Red Sea moment nila, naging opportunity to worship and trust God. Ito rin ang naging turning point nila nung faith journey nila. Um, yung mga Red Sea moments natin, ito yung mga panahon na sinasagot tayo ng Lord. Ito yung opportunities para mas lumalim pa yung faith natin sa Lord at more reason to worship Him. Kapag iniligtas tayo ng Lord from sa impossible na situation natin, how do we respond? Natatandaan ba natin na mag-worship or mabilis tayong nakakalimot? Nung binabasa ko tong story, naalala ko yung Red Sea moment namin noong 2020 during the pandemic. So, noong 2019, finally, after 8 years namin ikinasal ni Noel, nakasama namin ang tatlo naming mga anak sa Dubai noong June 2019. But then, the very day na bumalik ako ng work after ko sila sunduin, natanggal ako sa work. And then 6 months later, I found a new job. But by March 2020, the pandemic hit and nagkaroon ng global lockdown. May 2020, nawala naman ng work si Noel. So, napilitan kaming makatira sa pastoral house para makatipid kami. So, imagine, isang kwarto kaming 5. Si Noel, ako, si Dykes, si Zach, si Seth. Mahirap and masakit sa puso dahil halos hindi kami makabili ng pagkain para sa mga bata. Pero through all that, God was still rem- God was still faithful kasi may mga nagbibigay. Then, June 2020, I lost my job yet again, no? At this point, wala na kaming income. Pero we decided to stay kasi may provision ang Dubai government na pwede magstay until December. Yung mga nawalan ng visa dahil sa pandemic. Pero pagdating ng July, nagbago yung policy. So, ang sabi nila, kailangan nang umalis by August. Kundi, may mga overstay penalties. So, ang dami naming fears. Paano yung visa namin? Paano yung mga overstay penalties? Yung mind ko pagod na pagod kakaisip kung paano. Nag-apply kami sa repatriation program ng Philippine government. Pero, na-discourage kami dahil 3,000 na yung nauna sa amin sa list. And yung mga nag-apply ng April, June na sila nakaalis. So, naisip ko na gamitin yung credit card namin to buy flights. No? Bahala na si Batman kung paano babayaran. And at that time, sobrang uncertain na mga flights. Yung bigla na lang nagka-cancel ang mga airlines and hindi mo alam kung marerefund pa ba. And then the Red Sea moment. Tumawag ang consulate ng August 6 and sinabi na flight na namin ng August 10. What happened was, priority pala nila ang family. Kaya na-bump kami sa unahan ng list. So, we said our goodbyes to our friends sa Dubai. And at the time, bawal ang gathering. So, some of them requested na i-quick visit namin sila. So, we did, one at a time. And most of them, nagbigay ng pera. And we were thinking that we could use yung pera na yon para pang-start namin dito sa Pinas kasi as in zero talaga kami. So, August 10, nakapila na kami sa immigration and napag-usapan namin ni Noel na request na lang namin na i-blacklist kami para hindi kami pagbayarin ng overstay penalty. Pero, nung turn na namin,
Pinapunta kami sa isang office and doon pinagsisigawan kami ng immigration officer at sinabi na umalis na daw kami sa airport kung wala kaming pambayad. And you know what? Yung total amount na ibinigay sa amin ng mga friends namin na we met separately, so hindi sila nag-uusap-usap magkano ibibigay nila, no? It was just enough para pambayad ng mga penalties namin. And hindi lang yon, all expenses paid, yung pag-uwi naming lima, yung flight, swab test, transport from airport to quarantine hotel, may wifi sa hotel, and we had to stay sa hotel until lumabas yung result ng swab test namin. Then, three separate rooms kami. Noel was with Zach, ako naman with Sev, and then si Dyke solo siya sa room. Tapos, 3 meals a day, and transport hanggang bus station. So, like the Israelites, natrap kami between impossible situations. Sa harap namin yung financial difficulties and then sa likod namin yung pressure to leave Dubai. Pero God made a way where there seemed to be no way. Nag-provide ang Lord ng way out in ways na hindi namin in-expect. And sometimes, inaalaw ng Lord na ma-experience natin ang mga Red Sea moment. Hindi lang para makita natin yung kapangyarihan niya, but also to align us sa plano niya. Nung nakabalik na kami dito sa Pilipinas, I kept asking God, bakit, Lord? Bakit nangyari to? Pero after ko din ng Lord si Mami, I realized na kung hindi ako natanggal dun sa work ko, kung kailan ko nadala mga anak namin sa Dubai, sure ako na hindi ako uuwi. Kasi since panganay ako, I would feel na responsibility ko to provide for my mom. Pero naging catalyst yung pagkaalis ko sa work na yon. So I had the chance to physically be with my mom during her last days. And the things that happened in between were beautifully orchestrated by God. So now looking back, kita ko yung kamay ng Diyos kung paano niya dinirect yung twist and turns. During lockdown sa Dubai, yung bagong company na nag-hire sa akin, ni-require kami to work from home. Sanay ako na umaalis ng madaling araw for work kasi medyo malayong office. Tapos umuuwi, gabi na. So, hindi ko na din nakakasama ang mga bata. Nung na-experience ko ang work from home, naisip ko na, parang gusto ko na itong ganitong klase ng work. So, nagkaroon ako ng silent prayer sa heart ko na, sana work from home na lang ang work ko. Then, pagbalik namin dito sa Pinas, yung two previous jobs ko sa Dubai reached out to me para ituloy ang work ko sa kanila on a freelance basis. And that work experience led me to another freelance work as an English subtitle editor, which led me to another English subtitle editor job pero as a full-time employee na. 10 a.m. to 7 p.m. yung work and medyo naging toxic for me kasi I felt like after work, wala na akong ibang magagawa kasi 7 p.m. na, no? So, I ended up working until mga 12 midnight and lalo na kapag weekend. Nag-work ako for more than 24 hours straight. So, Friday morning, I would start my 10 a.m. shift and then matatapos ako the following day, Saturday at mga 12 p.m. lunch. So, naisip ko na it wasn't sustainable dahil sa age ko, no? Hindi ko na kaya magpuyat ng gano'n. Parang sa work na lang umikot yung mundo ko. But that work experience led me to my current job na work from home. 3 a.m. ang start ko until 12 p.m. So parang ang dami ko pang pwedeng gawin kasi tapos na ang work ko sa kalagitnaan ng araw. And ang gaan namang katrabaho ko dahil kahit sila, protective sila sa work-life balance. So, hindi sila nag-expect na mag-work ako after shift. And minsan napapagsabihan pa ako kapag nagre-reply ako after shift. So, during my mom's last few days, natulungan ko ang mga kapatid ko sa pag-aalaga kay mami dahil sa current work setup ko. Kaya now, I see that God had a purpose for everything. Na everything, kahit hindi man natin kita ang reason sa mga oras na nangyayari sa atin,
kahit na masakit, kahit na confusing, or all are God's preparation para magkaroon tayo ng sapat na skill, sapat na kaalaman, para maiposesyon niya tayo sa kung saan tayo gustong dalhin ng Lord. God knew I needed to be with my mom. Siguro mas mahirap tanggapin yung pagkawala ni Mami kung hindi ako nabigyan ng chance na makasama siya during her last moments. So, like the Israelites, pwedeng hindi natin maintindihan bakit tayo nahaharap sa mga Red Sea moments. But these are opportunities para kumilos ang Lord in ways na never natin unexpect. And when we look back, marirealize natin yung kamay ng Lord, ang provision niya na greater than we ever imagined. God knows exactly what we need, even beyond the physical and financial. Hindi man natin makita yung daan sa harap natin, pero when we trust Him, gumagawa ang Lord ng way, kahit imposible. But here's the catch, no? Nung makita ng mga Israelites ang kapangyarihan ng Lord, they feared God and nagtiwala sila sa Lord. But the thing is, after nitong Red Sea moment ng mga Israelites, dito nagsimula yung cycle ng Israelites ng pagrereklamo. So sa atin, pwedeng nalagpasan natin ang Red Sea moment natin. Pero madalas, sobrang ikli ng memory natin na hindi natin maalala yung kilos ng Lord sa mga previous experiences natin. Or minsan, mas malala, no? Hindi natin nare-recognize ang kamay ng Diyos sa mga previous experiences natin na tinignan natin ang mga success natin as dahil sa sarili nating lakas. Like, kaya ako successful kasi masipag ako or dahil matalino ako. We all have Red Sea moments, times na feeling natin trapped tayo, na parang walang paraan para makalabas. But God can open the impossible doors. Pwedeng hindi sumagot ang Lord sa paraan na ina-expect natin, pero lagi siyang may plano. Sometimes hindi agad natin makita, pero when we look back, makikita natin how God has been faithful all along. So ano ang Red Sea moment mo? Yung time na feeling mo walang solusyon, but God stepped in. If you're going through something like that today, remember Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Kaya natin maging still kasi alam natin na ang Lord ang magpo-provide ng way. As we reflect on this, in-encourage ko kayo na to trust God with your Red Sea moments. Let's be still and i-allow natin ang Lord to move in our lives. To trust God that He is working behind the scenes. If kaya niyang hatiin ang dagat para sa mga Israelites, He can make a way for you too. But the key here is to trust God. After nating makalampas sa Red Sea natin, let's commit on reminding ourselves every day sa goodness ng Lord. Pwede mo tong i-journal, no? Or share your testimony sa iba. And consistently na magpasalamat sa Lord na we cannot do anything apart from Him. Nagtitiwala ba tayo sa Lord fully or nililimitahan natin ng Lord dahil sa mga paniniwala natin? Naalala ba natin na mag-worship sa Lord after our Red Sea moments? Anong area ng buhay mo ngayon ang kailangan mong i-let go ang control and trust God that He's working behind the scenes? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyo sa moment na to na binigay mo po sa amin para makapagbulay-bulay muli ng iyong mga salita. Lord, tulungan mo po kami. Patuloyan mo po kami. Bigyan ng grace, Lord, para patuloy kaming kumapit sa iyo. Patuloy kaming mag-trust sa iyo.
kahit sa mga imposible naming sitwasyon. Salamat po, Panginoon, na kahit hindi man po namin nakita, mapagkakatiwalaan po namin that you're working behind the scenes. Lord, ipinapanalangin ko po ang mga kapatid ko na ito, Father, nakikinig ngayong umaga at sa mga makikinig pa. Salamat po, Panginoon, na kung may mga kinakaharap man po sila ng mga imposibleng sitwasyon. Salamat po, Panginoon, na patuloy po silang kakapit sa inyo. Patuloy po silang magtitiwala sa inyo, Father. Salamat po sa inyo po, Lord, na eto pong napag-usapan po namin ngayong umaga, Lord, ay makakapag-encourage sa kanila, makakapagbigay sigla sa kanila, Father. Kung nahihirapan na po sila, Father, kung nalilito na sila, nawawala na sila ng pag-asa. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo po silang hahawakan sa iyong mga kamay. Patuloy mo po silang yayakapin, Lord. And salamat po sa inyo, Panginoon, sa lahat po ng ginagawa mo po sa buhay namin. Patuloy ka pong mapapurihan at malulhati. Patuloy ka pong madakila sa lahat ng nangyayari sa buhay namin. And salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo sa pagre-remind sa amin na palagi po kayong nandyan. Kahit hindi po namin kayo maramdaman, Lord, na palagi po kayo nandyan para sa amin. And we just bless your name for that. Salamat po sa inyo. Sa lahat ng ito, in Jesus' name we pray. Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. God bless po.